Samantala, gabi na. Mataas na rin ang buwan, ngunit ngayong gabi ay paliit na ang buwan. Biglang lumitaw ang isang red-haired na babae, mataas na nakatali ang buhok, at hingal na hingal. Habang siya'y tatapak na, aksidenteng nadulas siya sa isang bato. Agad siyang nahulog at napasigaw sa sakit. Nang marinig ito ng gwardya, agad niyang nakilala ang pinagmumulan ng ingay. Masayang sumigaw siya, at tumakbo patungo sa red-haired na babae. Isang nakaligtas, isang maswerte na nakaligtas. Nang makita siyang nagmamadali, may isang tao na nagsalita upang pigilan siya. Hoy, sandali lang. Ang coat sa katawan ng babae ay dumulas pababa, ipinapakita ang kanyang katawan na may init, ngunit may kahinaan na kailangan pang protektahan. Nang makita ang babae sa kanyang harapan na kaawa-awa, gusto niyang tumulong ngunit pinigilan siya ng isa pang lalaki. Siguraduhin muna natin, at ipagbigay alam muna. Ngunit ayaw niyang mag-atubili. Ipagbigay alam tungkol saan. Hindi mo ba nakikita na hindi na siya maayos? Tulungan mo muna siya pabalik. Gusto pa ring pigilan siya ng isa, pero agad siyang tumugon, huwag kang makialam. Kung iiwanan mo siya rito, mamaya kakainin na siya ng mga zombie. Nagmamadaling nagtanong siya, babae, ayos ka lang ba? Mahina siyang sumagot, nagmamakaawa. Iligtas mo ako, iligtas niyo ako. Ngayon ay tiniyak ng lalaki, huwag kang mag-alala, ligtas ka na ngayon. Pagkasabi niyang iyon, agad niyang binuhat ang babae sa likod, at tumungo sa pabrika. Ngunit lumalabas na siya pala ay kasama ng grupo ng mga mutant na zombie, at nagkukubli sila sa likod ng sirang kotse. Nang makita nilang naging matagumpay ang plano, isa sa kanila ay nagpuri. Ang galing niya talaga. Biglang may isang paa na dumating sa kanyang tabi. Ang babaeng nakapulang damit sa sexy na poster ay nagsabi, kung ikukumpara sa kanya, mas magaling pa ako. Agad silang nagtulungan ng may kasabikan habang ang babaeng iyon ay malakas na ngumingisi sa likod ng taong nagdadala sa kanya. Samantala, nagsimulan na rin ang grupo ni Jiang sa paghahanap sa mga kasamahan ni Zhuo Xingkai. Sabi ni Li Cheng, wala namang nangyayari, pero bakit sobrang dilim na? Sumagot si Zhuo Xingkai, gabi na kasi. Bukod pa dito, pagdating natin dito, sobrang dami na ng damo at puno sa gubat na halos walang liwanag na pumapasok. Nagtanong si Jiang kung gaano pa sila kalayo. Sagot ni Zhuo Xingkai, halos andyan na. Biglang may tumawag sa kanya, Xingkai. Agad niyang nakilala ang taong nasa harap niya at sumagot, Aunt Yang. Ngunit napansin niya, hindi tama ito. Itinaas niya ang kamay at hinaplos ang kanyang mga mata. Nang makita ni Jiang na tila nag-aalinlangan si Zhuo Xingkai, tiniyak niya, huwag kang mag-alala. Ngayon hindi tayo natamaan ng pulbos na may kakayahang magdulot ng halusinasyon. Hindi ito isang ilusyon, totoong tao ito. Sa likod ni Auntie Yang ay isang grupo ng mga lalaki na may hawak na sandata, at nagsasalita sa tono ng panunutok. Sabi ko na, huwag kayong maging pabaya. Kailangan niyong patayin kami para maging kontento. Pagkatapos ay sumigaw, tingnan niyo kung paano na-asimilasyon si Zhuo Xingkai ng mga halimaw. Ano sa palagay niyo? Sumagot ang katabi niya, wala nang pag-asa, matagal na itong nangyayari, at ngayon lumalabas ulit dito. Hindi na siya noon pa man. Biglang tumitig si Auntie Yang, at sumigaw, huwag kayong magsalita ng kalokohan. Maghanda sa labanan. Sa sandaling iyon, binilang niya hanggang 3. Patayin sila. Agad na umatake ang buong grupo. Nang makita ito, handa nang kumilos ang halimaw na si Zhang Shengjie, ngunit pinigilan siya ni Jiang. Kalma lang, huwag kumilos. Biglang 3 palaso patungo diretso sa grupo ni Jiang. Hindi ito naging mahirap para sa kanya. Sa isang galaw lang ng kanyang kamay, agad niyang hinarang ang mga palaso sa ere. Doon ay sumigaw siya ng mahigpit. Tigil, kalma lang. Ang nakita kanina, kasama ng kanyang makapangyarihang sigaw, ay nagdulot ng katahimikan sa lahat, nag-ingat. Lumapit si Zhuo Xingkai upang tiyakin kay Auntie Yang, kalma lang. Hindi sila kaaway. Nang marinig ito, iniutos ni Auntie Yang, sa kanyang grupo, tigil na sa pagbaril. Tigil na. Lumapit si Zhuo Xingkai upang ipaliwanag na ang mga taong mula sa labas ng gubat ay ang mga nagligtas sa kanila. Ngayon, si Auntie Yang na may bantay na mukha ay nagtanong, saan na ang mga taong nag-explore kasama mo, at pati si Xiaotong.
Nang makita siya, sumagot siya, namatay ang ating mga tao at halos kalahati ay nasugatan. Namatay din si Xiaotong, ngunit nakatakas ako at ang natitirang tao. Patuloy pa rin ang pagtatanong ni Auntie Yang, kamusta ang labas ngayon? Sumagot siya, hindi ito angkop dito sa labas. Bumalik tayo at pag-usapan ng detalyado. Ngunit nagtagpo ang kanilang mga mata sa madilim at nakamamatay na mga mata ng dalawang mutated na zombie. Si Chen Chong at Zhang Shengjie na may nakamamatay na aura ay nakatingin sa kanila. Mahigpit na hinawakan ni Auntie Yang ang palakol sa kanyang kamay at tumingin kay Jiang. Nang makita ito, tiniyak ni Jiang, walang problema, sila ay nasa ating panig. Ngayon ay hinarap niya ang dalawa at sinabi, magsalita kayo ng kaunti para mawala ang kanilang takot. Nang marinig ang utos ni Jiang, agad na tinanggal ni Chen Chong ang kanyang maskara sa kanyang bibig. Napakakol ang itsura, ngumingiti, at nagsabi. Napakapangit ko, pero napakamabait ko. At sa tabi si Zhang Shengjie, lumipad siya na parang ibon at nagsabi. Smooth, naked marble. Ang ibig sabihin nito ay, tingnan niyo kung gaano ka-sexy ang katawan ko. Nang makita ang dalawa na nagpapanggap, napahiya si Jiang para sa kanila. Ahem, ano ba ginagawa ninyong dalawa? Samantala, patuloy na tiniyak ni Zhuo Xingkai sa kanyang Auntie Yang, huwag mag-alala, ang dalawa ay mga tagapagligtas din namin. Nakatakas kami dahil sa kanila. Sa huli, pumayag na din si Auntie Yang. Samantala, sa kabilang banda, biglang maririnig ang tunog ng makina. Ang tunog ng pag-ikot ng mga gulong. Nagmamaneho si Shanshan ng motorsiklo at biglang nagpreno, huminto. Sa pagkakataong iyon, inilabas niya ang kanyang walkie-talkie upang kontakin si Uncle Lee. Narating ko na ang tarangkahan ng Steel Factory. Buksan niyo na ang tarangkahan. Bigla, napahinto ng kutob si Shanshan, agad na nagmasid sa paligid. Nang makita ito, ang grupo ng mga mutated zombies ay tahimik na nagtago sa likod ng kotse. Sa sandaling iyon, may lumabas na tao upang buksan ang tarangkahan, si Mr. Lee, masayang kamakaway at tumatawag, Shanshan. Nang makita ng grupo ng mga halimaw, na pumasok na sina Shanshan at Mr. Lee, saka lang sila nakahinga ng maluwag. Ang delikado pala, muntik na tayong nadiskubre. Ang babae na nakasuot ng pulang damit ay nagsabi. Kilalanin ninyo siya, ang batang iyon ay isang evolver. Isang purong evolver. Nang marinig ito, lumiwanag ang mga mata nila at nagpakita ng pagnanasa sa mukha. Nagsalita ang kalbong lalaki, paano magkakaroon ng purong evolver? Paano niya nagawa iyon? Nagpatuloy ang babae na nakadamit pula, tama. Bukod pa rito, ang pagkain sa kanya ay magpapalakas sa atin. Sumagot ang isa pa, hindi ko alam, pero ang alam ko, tiyak na masarap siya. Samantala, sa loob ng base nagsalita si Mr. Lee, Shanshan, narating na natin. Sumagot siya, opo, Uncle Lee. Natapos na ba ninyo ang pag-aasikaso sa mga nasugatan? Nasa medical room na ba sila? Kinumpirma ni Mr. Lee, nasa medical room sila. Pumunta si Shanshan kasama ang dalawang tao at tahimik na inobserbahan ang kalagayan ng mga pasyente. Hawak ni Shanshan ang dalawang tubo ng gamot at sinabi, Uncle Lee, ito ang gamot para maiwasan ang impeksyon. Bago umalis, nagsabi si Brother Jiang, kung may makagat ng zombie, gamitin ito. Pagkatanggap sa dalawang gamot, sumagot si Mr. Lee, ilang oras na silang nakagat. Ngayon wala pang reaksyon, ibig sabihin, ang bagay na kumagat sa kanya ay hindi isang zombie. Nalito si Shanshan, hindi isang zombie, ha? Kung hindi, ano pa ang marunong mangagat ng tao? Biglang nagsalita ang babaeng may pulang buhok na nagkunwaring palihim. Alam ko, maraming mutated sa western suburbs. Hindi sila zombies, hindi nakakahawa, pero napakabastos at marunong ding mangagat ng tao. Nang marinig iyon, tanong ni Mr. Lee, sino ikaw? Sumagot siya, bagong miyembro ako na galing Western City. Tinanong muli siya ni Mr. Lee, ano ang alam mo tungkol sa grupong mutated na ito? Nagsimulang magkunwaring kaawa-awa siya, mas nakakatakot sila kaysa zombies, kumakain ng tao, at matalino pa. May ilan sa kanila ang hinabol ako. Buti na lang marunong akong magmotor. Kung hindi, hindi ako makakaligtas. Mariing tinanong pa ni Mr. Lee, kung ganyan, ibig sabihin ikaw ang nagdala sa kanila dito, di ba? Nang makita na siya ay pinaghihinalaan,
humingi siya ng tawad, pasensya na, pasensya na. Hindi ko intensyon iyon, gusto ko lang mabuhay, patawad. Sumingit ang lalaking nagdala sa kanya upang ipagtanggol siya, tama. Hindi pwedeng sisihin siya sa bagay na ito, Brother Lee. Ramdam ni Mr. Lee na baka nagkamali siya sa akusasyon, kaya ipinaliwanag niya. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Huwag kayong magkamali. Ang pag-alam sa pinagmula ng kabilang panig ay makakatulong sa paghahanda. Dagdag pa niya, alam ko rin, hindi sila susuko. Hindi magtatagal, mawawala ang kontrol nila at umatake. Kailangan nating maghanda. Ngayon, nagsalita si Mr. Lee, mahalaga ang balitang ito. Sige, bumalik na at magpahinga. Agad na sumagot sila, sige po. Pagkatapos, iniutos ni Mr. Lee. Magdala ng pagkain para sa mga nasugatan para sa kaligtasan. Obserbahan pa ng isang gabi. Kayo, magtiis muna. Agad silang sumagot, opo. Nang makita silang umalis, nagkunot ng noo si Shanshan sa pag-aalalang damdamin. Nang makita ni Mr. Lee ang kanyang ekspresyon, tinanong niya, anong problema, Shanshan? Sumagot siya, ang bagong dating na babaeng ito, may kutob akong kakaiba siya. Nang marinig iyon, tinanong siya ni Mr. Lee. Paano kakaiba? Ngunit hindi niya maipaliwanag. Hindi ko maipaliwanag ng malinaw. Siguro iniisip ko lang ng sobra. Tumango si Mr. Lee. Siguro dahil masyado kang stressed. Ang ilagay sa iyo ni Jiang ang ganitong mabigat na gawain sa balikat ng isang batang babae lang na tulad mo. Samantala, sa panig ni Jiang, narating na nila ang lugar na kailangan nilang puntahan. At si Auntie Yang ang nanguna at nagsabi, narito na tayo. Biglang nagtaka si Jiang, at nagtanong, bakit pinili ng lahat na magtipon dito? Dumaan sila sa mga pabrika at bodega, kakaunti ang pinto at mas matibay. Malinaw, mas angkop ang mga iyon bilang lugar ng pagtitipon. Sumagot si Zhuo Xingkai, Savior, hindi mo alam, iba ang sakuna sa SCT kumpara sa lugar ninyo. At nagsalita rin si Auntie Yang, kung pinili namin iyon, sa loob ng isang linggo, siguro patay na kaming lahat. Nagpatuloy si Zhuo Xingkai, nakikita ninyo ang fog. Mas mababa ang lugar, mas makapal. Kapag patuloy na humihinga, sa ilang araw, mahahawa kayo at magiging plant-based creature. Mula ika-10 na palapag pataas, mas manipis ang fog, pansamantalang makakatagal. Sa pagpasok nila, itinuro ni Auntie Yang ang hagdan at sinabi, dali, pataas. Pagdating sa taas, pag-uusapan natin ng mas detalyado. Nakarating na sa lugar ang buong grupo. Binuksan ni Zhuo Xingkai ang kanyang bibig upang ipakilala sila, Savior, ito si Professor He. Professor, ito ang ating savior, si Brother Jiang. Pagkatapos ay nagsalita si Jiang. Hello, Professor He. Nandito ako upang pag-usapan ang sitwasyon ng karatig na MCT. Ngayon, naipaliwanag na niya ang lahat. Ganito ang sitwasyon. Nakalulungkot. Kaya hindi rin maganda sa labas ng makapal na kagubatan. Nakinig si Professor He at hinawakan ang kanyang ulo sa pagkabigo. Lumingon si Jiang upang utusan sina Chen Chong at Zhang Shengjie, pumasok kayo dito. Nilinaw ko na ang sitwasyon ninyo sa mga tao rito. Nang tawagin, agad na pumasok silang dalawa. Tumingin si Professor He sa kanya at nagtanong, paano naman ang T-City at B-City, o sa ibang bansa? Sumagot si Jiang, hanggang ngayon, wala pa tayong natatagpo ang reinforcements ng sistema. Lahat ay nagtataguyod para makaligtas sa sarili nilang paraan. Inilabas ni Jiang ang bagay na nakuha niya mula sa halimaw na nasa kagubatan. Professor He, narinig kong nag-research ka tungkol sa plant-based creatures. Nakikilala mo ba ito? Sumagot si Professor He, sure yan ng plant-based creature, pwedeng kainin. At lumabas ang grupo ni Auntie Yang upang mangulikta ng bagay na yan. Nang marinig iyon, natuwa si Jiang sa tamang hula niya. Tulad ng inaasahan. Dagdag pa ni Professor He, kakaalam lang namin kamakailan. Kung hindi dahil sa kakulangan ng pagkain, hindi namin akalain na kakainin ito. Parang lasa ng gabi, hindi mababa ang calories. Sa apocalyptic world, itinuturing na hindi masamang pagkain. Biglang may tumakbong tao upang mag-ulat ng balita. Emergency, may nangyayari. Mabilis na nagtanong si Professor He. Ano iyon? Itinuro nito ng may kaba at sumigaw. Mga nilalang na halaman. Mga nilalang na halaman ang pumapalibot sa atin.
Agad na nag-alala si Professor He. Ano, pinalilibutan nila tayo rito? Sumagot ang lalaki, napakaraming nilalang na halaman. Dumarami sila at papalapit sa ating gusali. Biglang may sumigaw, mga flower carts. Mga flower carts ito. Naguguluhan, tinanong ni Jiang. Ano, flower carts? Ano iyon? Nakakatakot ba talaga? Nanlungo ang mukha ni Professor He. Hindi lang nakakatakot, baka lahat tayo mamamatay dito ngayon. Nanahimik si Professor He sandali. Kasunod noon, sumigaw ng malakas si Professor He upang magutos. Makinig kayong lahat, ang mga babae at kabataan, umakyat sa pinakamataas na palapag. Humanap ng saradong silid gaya ng banyo o storage room at magtago. Ang matatanda, sumunod kayo sa akin. Nabigla ang lahat sa kanyang naging reaksyon. Tinawag siya ni Zuo Xingkai. Professor He, ngunit sumigaw siya muli, kumilos na kayo. Iligtas ang kayang iligtas, mas mabuti na iyon kaysa mamatay tayong lahat ng sabay-sabay. Sa pagtanggap ng utos, dali-daling kumilos ang lahat at nagmadali papunta sa pinto. Pagkatapos, bumaling siya kay Jiang at sinabi, hindi ka pa matanda. Umalis ka na kasama nila sa itaas. Huwag ka nang manatili rito para maging sakripisyo. Ngunit, ngumiti lang si Jiang at sumagot. Ayos lang, Professor He. Medyo curious lang ako. Ang aksyon mo ay nakakagulat. Sabay inactivate niya ang kanyang kakayahan at nagsalita. Ano bang kayang magpasindek ng ganito sa lahat? Gaano ba ito nakakatakot? Mabilis nagbigay utos ang matandang lalaki, bawat salita puno ng pagkabalisa. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana, mabigat ang bawat hakbang. Pagyuko niya, biglang tumindi ang kanyang ekspresyon. Sa ibaba, 12-dosenang nakapandidiring nilalang na parang halaman ang gumagapang sa paligid, ang mga mata kumikislap sa gutom na hindi likas. Napatigil siya, halos hindi makahinga. Pawis ang bumabaybay sa kanyang kulubat na mukha. Ang hilaw at purong takot ay nakaukit sa bawat linya ng kanyang edad. Sa bulong na halos matangay ng hangin, sinabi niya, kung hindi natin maaabot agad ang pinakakatawan ng flower carts, papatayin tayo ng mga nilalang na ito. Mula sa kanyang likuran, may boses na sumagot. Tahimik na lumapit si Jiang, nakakunot ang mata habang tumitingin sa bangungot sa ibaba. Ang flower carts ba ang kumokontrol sa kanila? Tanong niya ng kalmado, halos hindi natural ang tono. Kasabay noon, maririnig ang metallic click ng seradura ng bintana. Paglingon ni Professor He, nakita niyang binubuksan ni Jiang ang bintana. Sumalubong ang malamig na hangin, kasama ang mahiwagang ingay ng mga halimaw sa ibaba. Hintay, anong ginagawa mo? Sigaw ni Professor He. Ngunit hindi sumagot si Jiang. Itinaas niya ang kanyang sandata. May kislap sa kanyang mga mata, halo ng kuryosidad at pananabik, at isang ngisi ang gumuhit sa kanyang labi. Tinitesting ang kapangyarihan ng baril na ito. Sagot ni Jiang. Napatigil ang matanda. Saan mo nakuha yan? Tanong niya. Walang sagot. Pinindot ni Jiang ang gatilyo. Isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog. Kasunod nito ang napakalakas na putok. Sumipol ang bala sa hangin, tinamaan ang isa sa mga halimaw at nahati ito ng malinis sa gitna. Saglit na parang tagumpay, ngunit biglang kumislat ang katawan ng halimaw. Muling bumulwak ang mga ugat at galame, pinagdugtong ang naputol na bahagi. Ang laman ay muling nagsara, nakakatakot sa bilis. Naningkit ang mata ni Jiang. Matibay pala kayo ha, bulong niya. Tingnan natin kung gaano kabilis kayong mag-regenerate. Sunod-sunod ang putok. Bala pagkatapos ng bala ang bumaon sa berdeng laman at balat na parang kahoy. Umungol ang halimaw, isang nakapanghihilakbot at hindi likas na tunog. Naging butas-butas at pira-piraso ang katawan nito. Sa wakas, huminto ang regeneration at bumagsak ito ng malakas. Umakyat ang usok ng baril habang umatras si Jiang at pinunasan ng pawis sa noo. 2 magazine para lang sa isa, seryoso niyang sambit.